Sinakyan na naman ni yung mga spokes, sila na gumagawa ng balita tapos sasakyan ng spokes ng iba. 'Di ba? Katulad po nito, si Auntie Claire, sinakyan po yung sinabi ng spokesperson Antonio Bukoy ng prosecution, no? Na makakaapekto raw po pag hindi na tapos ng mabilis itong impeachment kay BP Sara ay makakaapekto sa ekonomiya. Tama po 'yun. Kaya nga 'di ba? Tama naman 'yun. May malaking epekto 'yan. Pero ang sinasabi ni BP Sara, wag ako ang gawin ninyong dahilan kung bakit bagsak ang ating ekonomiya. Wag ako ang gawin yung dahilan kung bakit walang pumapasok na foreign investors. Ibig bang sabihin sa 3 taon ni BBM, nung bati pa sila ni BP Sara, maraming pumasok na investors? Kung Duterte po, si BP Sara po particular, ang dahilan, yung ginagawang delay daw di umano. Yung di umano ginagawang pagde-delay ng Senado nakakasama sa pagpasok ng mga foreign investors. Ibig nyo sabihin, before i-delay ng Senado, okay yung foreign investors natin, tuloy-tuloy, maraming pumapasok? Hindi po, di ba? Yun Kasi kung isisisi nyo kay BP Sara yan o sa pagde-delay ng impeachment ni BP Sara, ganito sana yung senaryo. Pasok ng pasok yung foreign investors bago nagdeklara si Chis Escudero na muna natin yan. I-return natin yan. Kasi punong-puno kayo ng punong-puno kayo lahat ng panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Yun yung problema ninyong lahat. Nililin lang nyo yung mga taong bayan. Wala namang, in fact, pababa po yung mga foreign direct investment buhat po ng umupo si BBM. Ang dalin lang naman pong ipakita yung facts Ang sinasabi nyo, ayon sa ganun, ayon sa DBM, ayon sa ADB, ayon. Simple lang po. Ipakita ninyo na lumalaki yung foreign investors. Yung mga kapitbahay natin na hindi umikot ang leader, hindi nanligaw, pinag-igil lang nila yung kalagayan nila sa bansa nila. Yung mga malalaki pong nag-invest, katulad po ng Apple, ng Microsoft, ng Google, $1 billion pong ini-invest. Saan po sila nag-invest? Sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore. Buong Southeast Asia po, nag-i-invest tong malalaking investor na to ng US. Tanging iniwasan yung Pilipinas. No? Sino ba may kagagawan dyan in the first place? Sino po ba yung may kagagawan na pasamain si Vice President Sara Duterte? Pasamain si Tatay Digong? Hindi po yan kagagawan ng mga Duterte. Yung mga tao pong halos walang proyekto, yan po yan. Tandaan nyo po, pag talagang walang may pagmalaking proyekto, manira ka na lang. Dalawa po para may angat mo yung sarili mo, di ba? Payukuin mo o paluhurin mo yung mga tao, angat ka kagad. Ikalawa, yung talagang iangat mo yung sarili mo. Kumuha ka ng hagdan para umangat ka, tumuntong ka. Pero ang pinakamasama pong pag-aangat sa sarili, kung paluluhurin mo ang lahat at ikaw nakatayo, nakaangat ka nga. Pero, yun yung ginagawa nila Sinisiraan nila yung Duterte para magmukha silang mas magaling kaysa sa dating administrasyon. Panay paninira.
Wala pa ba sa inyo na nakakaintindi? Buhat nung siniraan nyo yung mga Duterte, ano na kayo? Natalo na kayo sa eleksyon, lagapak na mga rating nyo, wala nang pumapasok na mga foreign investors. Alam nyo, wag nyo sabihin wala na ninira nung panahon. Naging tagapagtanggol kami ni Tatay Digong nung panahon na siya ay presidente. Pero ang daling ipagtanggol ni Tatay Digong, alam nyo kung bakit? Hindi namin kinakailangang manloko ng kapwa. Ang dali lang eh. Bakit? Kaya nyo ba to? Kaya ba ni Pino? Kaya ba ng... Sino ba may kakayahan na nagawa ni Duterte? Iisa-isahin lang namin ang ginawa ni Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Kayong mga mahihirap. Mahihirap ha. Kasi mga mayaman, di naman nila naapektuhan yan. Tayong mahihirap, maski kayo loyalista, maski kayo dilawan, maski kayo ay kakamping, tumahimik nung panahon ninyo sa lugar ninyo. Tumahimik. Dahil nag-war on drugs si Tatay Digong, ramdam ninyo na tumahimik sa bawat lugar ninyo. Ano man ang kinabibilangan nyo, basta kayo mahirap. Bakit hindi apektado mayaman? Pagbaba niyang mayaman, nakakotse yan, pupunta na opisina, mamamasyal, kahit saan. Hindi naman dumadaan sa kanto yan eh. Hindi naman yan dumadaan, lalabas sa looban. Sa eskinita dadaan. Kaya hindi nila naramdaman yung pagkakaiba. Ramdam nila yung pagkakaiba dahil kung magna sila before Duterte malaya sila nakakapagnakaw. Nung panahon ni Duterte wala na silang kwalta, wala na makuha. Kaya ramdam din pala ng mga mayayaman. Tama pala, kaya galit na galit sila eh. 6 na taon silang hindi nakapagnakaw panahon ni Duterte. Etong mga mahirap naman kayo, hindi ko maintindihan kung bakit nyo pinipeke yung sarili nyo. Tayong mga mahihirap, ramdam natin. Ramdam natin yun. Yung epekto ng ginawa ni Tatay Digong. Ramdam natin na payapa tayo, na may anak kang babae, hindi ka kakaba-kaba, na hindi mo na makita yung anak mo dahil inutusan mo lang na bumili ng kung ano. Nagbubulahan pa tayo sa ganyan. Okay, sabi ni Harry Roque, eto po, pinabulaanan ng pahayag na DOJ na na-deny ang kanyang aplikasyon para sa asylum. Aba, hindi pala na-deny. Ayon pa kay Roque, I'm not surprised that the Marcos Jr. administration, through the Department of Justice, has become the purveyor of fake news. Strike 2 na ang DOJ Secretary. Una, sinabi niya mayroon daw akong multiple passport. Tama po yan. Narinig natin yan, di ba? Narinig niyo yan, sinabi yan ni DOJ Remulla. Multiple passport may hawak. Hindi naman nila napakita. Ang dali lang pong kumuha ng ebidensya, no? Okay. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Nakala pa ng impormasyon sa usapang Martes. Kasi naman, Harry Roque, Attorney Harry Roque, bakit ngayon ka lang sumagot? Ang tagal nila sinabi yan. Na na-deny ka. Nabalita na sa media lahat yan eh. Na-deny ka eh. Ngayon ka lang sumagot, hindi ka pala na-deny. My trip to Germany was a pre-planned activity together with Maharlika. The visit was upon the invitation of Filipino community in Germany. Sana may nag-iimbita rin sa Birada Aguila, no? Wala ba mag-i-invite sa mga Birada Aguila? Pumunta naman dyan sa Germany, sa Europe. Kasi pag may imbitasyon kami, pwede kami mag-apply ng ano, di ba? Mag-apply kami ng visa. Alam niyo,
Tuwan-tuwa kay ganito suot ko. Ganito po pagdehin goli. Okay, ito po. Sabi po ng spokes ng yan lang po reaction natin kay, kay Harry Roque. Sa susunod, pag inatake ka Roque, sagutin mo agad. Pati kami naniwala na na-deny ka eh. Di ba kayo naniwala na na-deny? Deny na yung application niya? Oh. Sana sa susunod, Attorney Harry Roque, pag pinipake news ka, sagot agad para pati kaming mga supporter ni Tatay Digong, alam namin na fake news pala yun. Mabilis sana yung ano. Ngayon lang ba nakita to? Suot ko to sa brigada 2 araw. Wala ba? Anak ka ng tatay mo, bis na, tagal-tagal mo na wala kang... Okay.